Isang mahinang pag-ubo mula sa kabilang kwarto. Iyon ang unang gumising sa diwa ni Dahlia. Kahit nakapikit pa, narinig niya ang pamilyar na tunog na iyon, isang tunog na tila kumukurot sa kanyang puso sa bawat pagbigkas. Agad na sinundan iyon ng pag-vibrate ng kanyang cellphone sa dashboard. Isang mensahe mula kay Aling Susan, ang kanilang kapitbahay na pinakikiusapan niyang sumilip-silip sa kanyang ina habang siya'y nasa biyahe. Dali, naubos na talaga ang gamot ni Aling Nida. Kanina pa siya inuubo ng sunod-sunod. Bilisan mo na dyan. Napamulat si Dahlia. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang dibdib, mas malamig pa sa aircon ng minamaneho niyang sasakyan. Ang mga salitang iyon ay parang mga pako na bumaon sa kanyang isipan. Naubos na. Bilisan mo na. Napahigpit ang kapit niya sa manibela, ang mga buto sa kanyang mga daliri ay tila gustong lumabas. Kailangan na niyang tapusin ang huling biyahe. Kailangan na niyang kumita para sa gamot. Para kay inay. Ilang minuto siyang naghintay, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kalsada ng Quezon City na nagsisimula ng bumigat sa trapiko. Bawat segundong lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Sige na, mag-book na kayo, bulong niya sa kawalan, para bang kausap ang api sa kanyang telepono. At tila dininig ang kanyang panalangin, isang malakas na ping, ang umalinggaw sa loob ng sasakyan. Isang booking. Mula sa isang kondominium sa may Katipunan, papunta sa isang restaurant sa Makati. Malayo. Malaki ang kikitain. Ito na iyon. Walang pag-aalinlangan niyang tinanggap ang biyahe. Nakarating siya sa pick-up point ilang minuto bago ang itinakdang oras. Isang matayog at makintab na gusali ang sumalubong sa kanya. Bumaba ang isang lalaki mula sa lobby, at kahit sa malayo, kitang-kita na ni Dahlia ang itsura nito. Matangkad, balingkinitan ang katawan, at nakasuot ng isang mamahaling puting polo na tila hindi pa nagagalaw ng kahit isang gusot. Sa kamay nito ay isang leather na briefcase. Sa unang tingin, mukha itong isang artista. Ngunit nang makalapit ito at buksan ang pinto sa likuran, nawala lahat ng paghanga niya. You're late, bungad agad nito, ang boses ay may bahid ng inis. Ni hindi man lang ito nag-good afternoon. Sumilip si Dahlia sa orasan sa kanyang cellphone. Sir, 2 minuto pa po bago ang schedule ninyo. Umismid ang lalaki at pabalibag na isinara ang pinto. Whatever. Just drive. I have a very important meeting at La Esperanza. Make it fast. Napalunok si Dahlia. Okay, Dali. Kalma ka lang. Pera to, para kay inay. Sinimulan niyang paandarin ang sasakyan, pilit na iwinawaksi ang inis na nagsisimulang kumulo sa kanyang dibdib. Ang pangalan ng pasahero sa api ay Gabriel. Gabriel. Isang pangalan ng anghel, pero ang ugali ay tila kabaligtaran. Habang binabagtas nila ang kahabaan ng EDSA, ang katahimikan sa loob ng kotse ay binabasag lamang ng mahihinang pagtap ng mga daliri ni Gabriel sa kanyang briefcase. Paulit-ulit. Walang tigil. Tila isang orasan na nagpapaalala kay Dahlia na bawat segundo ay mahalaga. Miss, hindi ba tayo pwedeng dumaan sa ibang kalsada? This traffic is unacceptable. Reklamo na naman ito, ang tingin ay nasa labas ng bintana na para bang kasalanan ni Dahlia ang libo-libong sasakyan na kasabay nila. Huminga ng malalim si Dahlia. Sir, rush hour po. Ganito po talaga sa EDSA. Kung may shortcut po dito, siguro po lahat ng driver ginamit na yon. May konting pait sa kanyang boses na hindi niya napigilan. I'm paying for your service, not for excuses, sagot ni Gabriel, hindi man lang siya tinitingnan. I expect efficiency. Doon na napuno si Dahlia. Itinigil niya ang sasakyan ng bahagya dahil sa traffic. Humarap siya sa rearview mirror, sinalubong ang mga mata ng pasahero niya. Sir, binabayaran ninyo ang serbisyo ko para ihatid kayo ng ligtas, hindi para gumawa ng milagro. Kung gusto ninyo ng mabilis, sana po nag-book kayo ng helicopter, hindi ng kotse. Natigilan si Gabriel. Tila hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Dahlia ng diretso sa mata sa pamamagitan ng salamin. Nakita niya ang pagod, ang iritasyon, at ang isang uri ng tapang na hindi niya inaasahan mula sa isang driver. Hindi na ito muling nagsalita. Ang pagtap ng kanyang mga daliri ay tumigil.
Ang katahimikan na bumalot sa kanila ngayon ay mas mabigat, puno ng tensyon na hindi nasabi. Para kay Dahlia, mas maigi na ito. Ang kailangan lang niya ay ihatid ang aroganting lalaking ito, makuha ang bayad, at tumakbo sa pinakamalapit na butika. Si Inay. Iyon lang ang nasa isip niya. Si Inay. Nang sa wakas ay marating nila ang Makati, itinuro ni Gabriel ang isang napakagarang restaurant. Malalaking salita na gawa sa ginto ang nakapaskil sa itaas, J. Esperanza. Bumaba si Gabriel, iniabot ang eksaktong bayad, walang labis, walang kulang. Walang thank you, walang kahit ano. Pabalibag lang nitong isinara ang pinto at nagmamadaling pumasok sa loob. Napabuntong hininga si Dahlia. Sa wakas, bulong niya sa sarili. Gumaan ang pakiramdam niya. Tapos na ang pagtitiis. Malaya na siyang pumunta sa butika. Habang inaayos niya ang kanyang salamin sa rearview mirror, handa nang umalis, isang bagay sa likurang upuan ang pumukao sa kanyang pansin. Isang itim na leather na briefcase. Ang briefcase ng arogante niyang pasahero. Nakatitig lang siya roon. Ang gintong lock nito ay kumikinang, at sa gilid ay may maliit na nakaukit na logo ng La Esperanza. Iyon ang briefcase na kanina pa tinatapik ni Gabriel. Ang briefcase na naglalaman siguro ng kanyang key very important meeting. Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Dahlia. Karma. Hayaan ko na lang kaya, tanong niya sa sarili. Isang maliit na bahagi niya ang gustong umalis na lang. Bahala siya sa buhay niya. Iyon ang nararapat sa isang taong walang modo. Kinuha niya ang kanyang cellphone, handa nang i-off ang FE at magmaneho palayo. Ngunit bago pa niya magawa iyon, muling pumasok sa isip niya ang mukha ng kanyang ina. Ang pagiging matuwid na itinuro nito sa kanya. Ang laging pagsasabi na anuman ang gawin sa iyo ng iba, ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo bilang sagot. Bumagsak ang kanyang mga balikat sa pagkatalo. Hindi niya kaya. Hindi kaya ng konsensya niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, puno ng frustrasyon at pagkayamot. Hay, nako naman! Pinatay niya ang makina ng kotse. Hinawakan niya ang door handle. Alam niya kung anong kailangan niyang gawin. Kailangan niyang bumalik sa loob. Kailangan niyang harapin muli ang pasaherong ayaw na niyang makita kahit kailan. Sige, naiintindihan ko. Narito na ang Kabanata 2, isinulat ng buo at tapat sa napagkasunduang estilo at emosyon. Kabanata 2. Pawis na malamig ang nagsimulang mamuo sa noo ni Gabriel. Kanina pa siya paikot-ikot malapit sa entrance ng La Esperanza, ang mga mata ay ligalig na naghahanap. Pinapasada niya ang bawat sulok ng kanyang upuan sa kotse kanina sa kanyang isipan, ang sahig, ang compartment sa pinto. Walang briefcase. Ang puso niya ay kumakaripas, bawat tibok ay isang malakas na paalala ng kanyang kapabayaan. Ang buong plano para sa expansion ng restaurant, ang mga blueprint, ang mga projection ng gastos, ang mga contact ng supplier, lahat ay nasa loob ng briefcase na iyon. Isang briefcase na ngayon ay nawawala. Sir Gabo, okay lang po kayo? Tanong ng isang waiter na napadaan. Tumango lang si Gabriel, pilit nang umiti. Okay lang, Mario. May hinihintay lang ako. Isang kasinungalingan. Ang totoo, hindi niya alam kung ano ang gagawin. At sa gitna ng kanyang pagpapanik, tumunog ang kanyang cellphone. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang batok nang makita ang pangalan sa screen, Mama. Napalunok siya bago sinagot. Hello, Ma, pilit niyang pinakalma ang kanyang boses. Gabriel, nasaan ka na? The board members are arriving in 30 minutes. I hope you have everything prepared. I will not tolerate any mistakes today. Ang boses ni Doña Elvira ay matinis at walang bahid ng init, tila isang kutsilyong tumatago sa telepono. Yes, ma, everything's ready. Papunta na po ako sa conference room, pagsisinungaling ulit ni Gabriel. Naramdaman niya ang pagtulo ng isa pang butil ng pawis sa kanyang sentido. Good. Ayokong mapahiya sa mga delyon. Your father built this legacy. The least you can do is not to ruin it. Dala mo ba ang presentation? Doon na bumigay ang lakas ng loob ni Gabriel. Ma, may konting problema po. Isang sandali nang nakabibinging katahimikan. Anong problema, Gabriel? Tanong ng kanyang ina, ang bawat salita ay mabagal at puno ng panganib.
Yung briefcase ko po, manaiwan ko yata sa sasakyan ko kanina. Isang marahas na pagbuga ng hangin ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ano? Gabriel, alam mo ba kung gaano kahalaga ang meeting na ito? Buong kinabukasan ng La Esperanza ang nakasalalay dito. Hanapin mo iyan. Don't care how, find it. At ibinaba nito ang tawag. Napapikit si Gabriel. Pakiramdam niya ay liliit siya sa kinatatayuan niya. Ang bigat ng buong mundo, o kahit man lang ng buong legacy ng mga De Leon, ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Paano niya hahanapin ang driver na iyon? Ni hindi niya natandaan ang pangalan o ang plaka ng sasakyan. Ang tanging naaalala niya ay ang matalas na tingin at ang mga salitang tumama sa kanya. Sana po nag-book kayo ng helicopter, hindi ng kotse. Napangiwi siya. Ang sama ng ugali niya kanina. Malamang, tuwang-tuwa pa ang babaeng iyon na nawala ang gamit niya. Handa na siyang sumuko at harapin ang galit ng kanyang ina nang may isang figura siyang nakita na naglalakad papasok sa grandiosong pinto ng restaurant. Simple lang ang suot nito, isang kupas na t-shirt at maong, at halatang hindi sanay sa lugar. Ang buhok nito ay nakatali lang sa isang magulong ponytail, at sa mukha nito ay bakas ang pagod. Ang driver niya kanina. Si Dahlia. At sa kamay nito, bit-bit-bit-bit ang kanyang itim na leather briefcase. Parang nabunutan ng isang dambuhalang tinik si Gabriel. Isang alon ng ginhawa ang bumalot sa kanya, napakalakas nito na halos mapaupo siya. Nakahinga siya ng maluwag sa unang pagkakataon sa loob ng halos kalahating oras. Naglakad si Dahlia papalapit sa kanya, ang ekspresyon ay seryoso. Walang ngiti, walang anumang emosyon maliban sa pagod at kaunting inis na nakaukit pa rin sa kanyang mukha. Dala niya ang briefcase na para bang isa itong mabigat na pasani na gusto na niyang ibaba. Sir, naiwan ninyo po, sabi niya sa isang matabang na boses, at marahan niyang ipinatong ang briefcase sa isang bakanting mesang marmol sa pagitan nila. Hindi niya ito direktang iniabot, tila naglalagay ng distansya. Napatitig si Gabriel. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito tiningnan bilang isang driver lang. Tiningnan niya siya bilang isang tao. Nakita niya ang mga hibla ng buhok na kumawala sa pagkakatali, ang bahagyang pamumula ng kanyang mga mata dahil sa pagod, at ang matuwid na tindig nito na nagsasabing hindi siya basta-bastang yuyuko kaninuman. Sa kabila ng pagiging arugante niya kanina, sa kabila ng lahat, bumalik pa rin siya. Ah! Misty! Nagsimulang mamula ang mga tainga ni Gabriel sa hiya. Ay hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Sinagip mo ako. Sobra. Agad siyang dumukot sa kanyang wallet, kumuha ng ilang asul na papel, at inilahad ito kay Dahlia. Heto, please. Para sa abala. Tanggapin mo na. Ang pagod na ekspresyon ni Dahlia ay biglang tumigas. Tila isang pader na bakal ang biglang humarang sa pagitan nila. Tiningnan niya ang perang nakalahad, pagkatapos ay sinalubong ang mga mata ni Gabriel ng isang malamig na titig. Isang titig na nagsasabing nasaktan siya, na nainsulto siya. Hindi po ako nagpapabayad para gawin ang tama, sabi niya, ang boses ay mas malamig pa kaysa sa aircon ng restaurant. Tumalikod siya, handa nang maglakad palayo. Sige po. Mauna na ako. Wait. Miss, sandali, halos mapasigaw si Gabriel. Agad niyang na-realize ang kanyang pagkakamali. Ganoon na naman siya. Ang aroganting pasahero na ang tingin sa lahat ng bagay ay kayang bilhin ng pera. Isinuksok niya pabalik sa wallet ang pera, ang mukha ay nag-aapoy sa hiya. Hindi. Mali ako. Pasensya na, sabi niya, ang boses ay puno ng sinseridad sa pagkakataong ito. Hindi ko iyon ibig sabihin. Please, hayaan mo akong magpasalamat sa iyo ng maayos. Huminto si Dahlia sa paglakad pero hindi ito lumingon. Hayaan mo akong ilibre ka ng dinner, patuloy ni Gabriel, naghahanap ng tamang salita. Hindi bilang isang mayaman na pasahero, kundi bilang isang manager na nagpapasalamat dahil sinagip mo ang trabaho ko at ang leeg ko mula sa nanay ko. Isang dinner lang. Sagot ko. May ilang segundong katahimikan. Dahan-dahang lumingon si Dahlia, ang mga mata ay puno pa rin ang pag-aalinlangan. Nakita niya ang hiya at pagsisisi sa mukha ni Gabriel. Iba na ito sa lalaking nakasagutan niya sa kotse kanina. Hindi na kailangan, sir. Kailangan ko na rin talagang umalis.
May importante pa akong pupuntahan, tanggi niya, bagamat may bahagyang paglambot sa kanyang boses. Kahit isang mabilis na meal lang. O kape. Please. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ako nakakabawi sa'yo. At sakin na rin. I was jerk earlier. I know that. Nakatitig lang si Dahlia, tila tinitimbang ang kanyang mga salita. Bubuksan na sana niya ang kanyang bibig para muling tumanggi ng isang malamig at makapangyarihang boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Gabriel. Sabay silang napalingon ni Gabriel. Nakatayo hindi kalayuan sa kanila ang isang babaeng nasa mga 50 anyos. Nakasuot ito ng isang eleganteng navy blue dress, ang lieg at mga kamay ay napapalamusyan ng mga alahas na kumikinang. Bawat hibla ng buhok nito ay nasa tamang lugar. Ito si Doña Elvira de Leon at naglalakad ito na tila pag-aari niya ang buong lugar. Agad na nanikip ang dibdib ni Gabriel. Ma, sabi niya, ang boses ay tila naipit. Ang mga mata ni Doña Elvira ay dumapo sa briefcase na nasa mesa. I was about to go to the conference room. Good thing you found it, sabi nito, ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng pagkadismaya. Pagkatapos ay dahan-dahan nitong ibinaling ang kanyang tingin kay Dahlia. Sinuri nito si Dahlia mula ulo hanggang paa. Mula sa gusot nitong t-shirt, sa kupas na maong, hanggang sa luma nitong rubber shoes. Isang titig na mapanuri, malamig, at tila nagsasabing anong ginagawa ng isang tulad mo sa lugar na ito. Naramdaman ni Dahlia ang bawat onsa ng paghusga sa titig na iyon, at agad siyang nakaramdam ng pagkailang. Gusto na niyang magpalamon sa lupa. Pagkatapos ng tila walang katapusang pagsusuri, ibinalik ni Doña Elvira ang tingin sa kanyang anak, ang isang kilay ay bahagyang nakaarko. Sa isang boses na kasing lamig ng yelo, nagtanong ito. Gabriel, sino ang babaeng ito? Ang tanong ni Doña Elvira ay binitawan sa hangin na parang isang malaking bato na bumagsak sa isang tahimik na lawa. Naramdaman ni Dahlia ang maliliit na alo ng tensyon na gumapang mula sa sahig, paakyat sa kanyang mga paa, hanggang sa buo niyang katawan. Pakiramdam niya ay isa siyang insektong sinusuri sa ilalim ng isang mikroskopyo. Ang bawat hibla ng kanyang kupas na damit, ang bawat gasgas sa kanyang sapatos, ay tila isinisigaw na hindi siya kabilang doon. Napatingin siya kay Gabriel. Nakita niya ang pagkataranta sa mga mata nito. Nag-iwas ito ng tingin mula sa kanyang ina, at para sa isang sandali, tila naghahanap ito ng mga tamang salita na hindi dumadating. Ma, siya po si Dahlia, nautal na sagot ni Gabriel. Siya po ang driver na nag-iisang nagsauli ng briefcase ko. May diin sa salitang driver. Isang salita na para kay Dahlia ay naglagay ng isang malinaw at hindi matatawid na linya sa pagitan nilang dalawa sa harap ng ina nito. Isang matipid na lamang ang isinagot ni Doña Elvira. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Dahlia, malamig at walang anumang emosyon. Mabuti naman at may mga tao pa palang marunong magsauli ng hindi kanila, sabi nito, at pagkatapos ay bumaling sa anak. Sige na, Gabriel. The board is waiting. Naglakad na si Doña Elvira papunta sa isang pasilyo, ngunit bago tuluyang mawala sa paningin, huminto ito at muling lumingon. Hindi kay Gabriel, kundi kay Dahlia. At ikaw, Hija, sabi nito, ang boses ay kalmado ngunit may talim. Magandang asal ang pagiging matapat. Pero mas maganda kung matututo kang laging lumugar sa tama. Mahirap na kapag napupunta ka sa mga sitwasyong hindi mo dapat kinalalagyan. Pagkatapos ay tuluyan na itong umalis, iniwan si Dahlia na nakatayo roon, ang mga salita ng matandang babae ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Lumugar sa tama. Sitwasyong hindi dapat kinalalagyan. Naintindihan niya. Malinaw pa sa sikat ng araw ang ibig sabihin noon. Isang mabigat at nakakailang nakatahimikan ang bumalot sa kanila ni Gabriel. Ang lahat ng pagod at inis na naramdaman ni Dahlia kanina ay bumalik, dinagdagan pa ng isang matinding hiya. Sige po, sir. Mauna na talaga ako, mabilis niyang sabi at tumalikod na. Kailangan na niyang makaalis. Kailangan na niyang makahinga. Dahlia, sandali, pigil ni Gabriel, ang boses ay puno ng pagsusumamo. Hinawakan niya ito ng bahagya sa braso, at agad din namang binitawan nang maramdaman ang paninigas ng dalaga. Pasensya ka na sa nanay ko. Ganoon lang talaga siya. Please, wag mong isipin ang mga sinabi niya. Hindi sumagot si Dahlia.
Nakatingin lang siya sa pinto, ang tanging gusto ay marating iyon. Please, ulit ni Gabriel. Hayaan mo akong bumawi. Sa'yo at sa sarili ko. Mag-dinner ka na. Kahit saglit lang. Hindi ako makakatulog sa konsensya ko kung hahayaan lang kitang umalis ng ganito. Ang sinseridad sa boses ni Gabriel ang nagpahinto kay Dalia. Mayroon doong isang bagay na totoo, isang bagay na hiwalay sa yaman at kapangyarihan ng pamilya nito. Napabuntong hininga siya. Ang totoo, kumakalam na rin ang sikmura niya. Hindi pa siya nanananghalian. Sige na nga, pabulong niyang sagot, halos hindi marinig. Pero mabilis lang. Kailangan ko na talagang umuwi. Isang ngiti ng ginhawa ang sumilay sa mukha ni Gabriel. Iginyan niya si Dalia sa isang mas pribadong sulok ng restaurant, malayo sa mga mata ng ibang parokyano. Ang unang ilang minuto ay puno ng katahimikan. Si Dalia ay nakayuko lang, pinagmamasdan ang disenyo ng mamahaling plato sa harap niya, habang si Gabriel naman ay tila hindi alam kung saan magsisimula. So, Dalia, basag ni Gabriel sa katahimikan. Pasensya na ulit kanina. Sa kotse at sa nanay ko. Nag-angat ng tingin si Dalia. Sanay na po ako, sir. Sa mga pasaherong mainitin ang ulo. Hindi niya idinagdag ang at sa mga matapobreng tulad ng nanay mo, pero nandoon iyon sa kanyang tono. Gabo na lang. Huwag mo na akong isir, pakiusap ni Gabriel. At hindi, mali pa rin ang ginawa ko. Stressed lang talaga ako sa meeting, pero hindi yon dahilan para maging ganoon. Tiningnan niya si Dalia ng diretso sa mata. Salamat talaga. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na akong trabaho ngayon. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa labi ni Dalia sa unang pagkakataon. Grabe naman. Matatanggal ka agad dahil lang sa isang briefcase. Hindi mo kilala ang nanay ko, sagot ni Gabriel na may kasamang pag-iling at isang tipid na tawa. Pero seryoso, salamat. Dumating ang pagkain, isang serving ng creamy carbonara para kay Dalia at isang steak para kay Gabo. Habang kumakain, unti-unting nawala ang pagkailang. Nagsimula silang magtanong tungkol sa isa't isa. Nalaman ni Gabo na mag-isa lang na binubuhay ni Dalia ang kanyang inang may sakit. Nalaman naman ni Dalia na si Gabo, sa kabila ng pagiging anak ng may-ari, ay nagsimula sa pinakamababang posisyon sa restaurant para patunayan ang sarili. Alam mo, mahilig din ako magluto dati, biglang nasabi ni Dalia, tila nagulat din siya sa sarili niyang pag-amin. Talaga, tanong ni Gabo na tila tunay na interesado. Tumango si Dalia, ang kanyang mga mata ay bahagyang lumayo, tila may inaalala. Pangarap ko kasing maging chef. Naka-enroll pa nga ako sa culinary school. Pero nangyari ang hindi inaasahan. Kailangan kong huminto. Hindi na niya idinetalye pa. Ayaw niyang maging isang kaawa-awang kwento sa harap ng isang halos estranghero. Ngunit ang tingin na ibinigay sa kanya ni Gabo ay hindi awa, kundi paghanga. Sayang naman. Sigurado akong magaling ka. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Dalia na may nakakakita sa kanya, hindi bilang isang hamak na driver, hindi bilang isang pobreng babae, kundi bilang si Dalia. Isang tao na may mga pangarap na naudlot. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang matapos silang kumain, nagpumilit si Gabo na ihatid siya. Kahit nadala ni Dalia ang kanyang kotse, nag-alok itong sumunod na lang sa likod niya para masigurong ligtas siyang makakauwi. Sa harap ng apartment ni Dalia, bumaba si Gabo mula sa kanyang mamahaling sasakyan. Salamat sa pagsama sa akin, Dalia, sabi nito. I enjoyed it sobra. Salamat din sa pagkain, sagot ni Dalia, isang tunay na ngiti na ngayon ang nasa kanyang mga labi. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Simula ni Gabo, tila may pag-aalinlangan. Maaari ko bang makuha ang number mo? Natigilan si Dalia. Ang ngiti sa kanyang labi ay bahagyang nawala. Number? Para saan? Para lang para kung sakaling may maiwan ulit ako sa kotse mo, pagbibiro ni Gabo, halatang naghahanap lang ng dahilan. Pagkatapos ay umiling siya. Hindi. Ang totoo, gusto pa kitang makilala. Kung okay lang sayo. Ilang segundo siyang tinitigan ni Dalia. Inisip niya ang nanay nito. Ang magkaibang mundo nila. Ang babala na ilumugar sa tama. Pero inisip din niya ang pag-uusap nila kanina.
Ang gaan. Ang pakiramdam na naiintindihan siya. Ibinigay niya ang kanyang numero. Pagpasok ni Dahlia sa loob ng bahay, sinalubong siya ng mahinang pag-ubo ng kanyang ina mula sa silid. Ang realidad ay bumalik na parang isang malakas na sampal. Ang pera mula sa huling biyahe ay halos sapat lang para sa gamot ngayong gabi. Bukas, kailangan na naman niyang pumasada. Bukas, balik na naman sa pakikipagbuno sa buhay. Kinuha niya ang bote ng gamot. Ang halaga nito ay isang malaking dagok sa kanilang budget. Ang gastos para sa pagpapagamot ay palaki ng palaki. Habang pinaiinom niya ng gamot ang kanyang ina, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa. Kinuha niya ito. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Sana ayos ka lang. Pwede ba kitang makita ulit sa labas ng restaurant na ito? Gabo. Napatingin si Dahlia sa natutulog niyang ina. Ang mukha nitong payapa ngunit may bahid ng sakit. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan ang mensahe sa kanyang cellphone. Isang imbitasyon sa isang mundong hindi para sa kanya. Isang paalala ng isang panandali ang ginhawa na nag-iwan ng isang komplikadong tanong. Ang kanyang puso ay nahati sa dalawa, sa isang panig ay ang bigat ng kanyang responsibilidad, at sa kabilang panig ay ang isang di inaasahang kislap ng pag-asa. Hindi niya alam kung alin ang mas matimbang. Lumipas ang mga araw na naging linggo at para kay Gabriel, ang mundo ay nahati sa dalawa. Mayroong mundo ng La Esperanza, isang mundo ng mga puting mantel, kumikinang na kubyertos, at ng malamig at mapanuring mga mata ng kanyang ina. Dito, siya si Gabriel de Leon, ang tagapagmana, ang manager na laging may kailangang patunayan. Ang bawat kilos niya ay sinusukat, ang bawat desisyon ay sinusuri. Ito ang mundo ng obligasyon, ng bigat ng isang apelyido. At mayroon namang mundo nila ni Dahlia. Ito ay isang mundo ng mga plastik na upuan sa mga parke, ng matatamis na isao sa gilid ng kalsada, at ng mga tawanan na hindi kailangang itago. Dito, siya ay si Gabo lang. Isang simpleng lalaki na natutuwang makita ang ngiti sa mukha ng babaeng unti-unti nang nagiging sentro ng kanyang buhay. Ang mga pagkikita nila ay laging patago, mga sandaling ninanakaw mula sa realidad. Mga sandaling para sa kanya ay mas totoo pa kaysa sa buong buhay niya sa La Esperanza. Dito ka ba talaga kumakain? Tanong ni Dahlia isang gabi, habang nakaupo sila sa isang maliit na karinderya sa may Quezon City, kumakain ng mainit na pares. Ngumiti si Gabo habang isinusubo ang kanin. Naman! Noong college ako, dito kami laging tumatambay ng mga kaibigan ko. Mas masarap pa to kaysa sa stick namin minsan. Tumawa si Dahlia. Isang tunog na para kay Gabo ay musika. Sa bawat pagkikita nila, unti-unting nawawala ang pader na nakapalibot kay Dahlia. Nakikita na niya ngayon ang babaeng nasa likod ng matapang na driver, isang babaeng matalino, nakakatawa, at may pusong mas malaki pa kaysa sa inaakala ng lahat. Isang araw, dinalaw niya si Dahlia sa apartment nito. Nagkunwari siyang may kailangan lang iabot, pero ang totoo ay gusto niya lang itong makita. Naabutan niyang inaayos ni Dahlia ang isang sirang gripo sa kanilang lababo. Ako na dyan, alok ni Gabo. Nako, baka madumihan pa iyang mamahalin mong damit, biro ni Dahlia. Hindi siya pinansin ni Gabo. Hinubad nito ang kanyang relos, itinupi ang manggas ng kanyang polo, at walang pag-aalinlangang sumuong sa ilalim ng lababo. Pagkatapos ng halos kalahating oras ng kalikot at bahagyang pagkabasa, naayos niya ang gripo. Salamat, ha, sabi ni Aling Nida, ang ina ni Dahlia, na nakangiting nanonood mula sa isang upuan. Napakabait mo namang bata. Wala po iyon, Aling Nida, sagot ni Gabo, habang pinupunasan ang kanyang mga kamay. Ang ngiti ng ina ni Dahlia ay nag-iwan ng isang kakaibang init sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na may tumingin sa kanya bilang mabait na bata, at hindi bilang anak ni Doña Elvira. Ngunit sa tuwing bumabalik siya sa kanyang sariling mundo, ang init na iyon ay napapalitan ng lamig. Ang mga lihim na pagkikita ay hindi nalingid sa kanyang ina. Gabriel, napapansin kong lagi kang wala sa gabi, sabi ni Doña Elvira isang hapunan, hindi inaalis ang tingin sa hiniwa nitong pagkain. May pinagkakaabalahan ka bang bago? May mga inaasikaso lang po sa labas, mga bagong supplier, pagsisinungaling ni Gabo. Huminto sa pagkain ang kanyang ina at tiningnan siya ng diretsyo. Siguraduhin mo lang na supplier nga yan. Mahirap na ang mag-invest ng oras sa mga bagay na walang magandang balik.
lalo na sa mga taong hindi mo kauri. Tandaan mo, ang mga ibon na may parehong balahibo ang laging magkakasama. Alam ni Gabo kung sino ang tinutukoy ng kanyang ina. Ang bawat salita ay isang patama, isang babala. Nakaramdam siya ng takot, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Dalia. Alam niya kung hanggang saan ang kayang gawin ng kanyang ina para makuha ang gusto nito. Ang takot na iyon ay nagkatotoo 1 linggo ang makalipas. Nasa opisina siya nang tawagin siya ng kanyang ina. Pagpasok niya, nakaupo ito sa kanyang malaking leather na upuan, ang mukha ay seryoso. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay may isang brown na envelope. Ano po yan, ma? Tanong ni Gabo. Impormasyon, simpleng sagot nito. Tungkol sa babaeng kinahuhumalingan mo. Nanlamig si Gabo. Ma, ano ba to? Pinapaimbestigahan niyo si Dalia? I'm just being a mother, Gabriel. Pinoprotektahan ko lang ang anak ko, sabi nito, ang boses ay kalmado pa rin. At ang negosyo natin. Kinuha niya ang envelope. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob ay may mga litratong kuha sa mga lihim nilang pagkikita. Isang litrato nila habang kumakain ng isaw, isa habang naglalakad sa parke, at isa habang nagtatawanan sa labas ng apartment ni Dalia. Ngunit hindi iyon ang ikinagulat niya. Sa ilalim ng mga litrato ay may mga dokumento, isang background check. Pangalan, edad, tirahan. At ang pangalan ng mga magulang nito. Ama, Arturo Reyes. Ina, Nida Reyes. Basahin mo, Gabriel, utos ng kanyang ina. Nanginginig niyang binuklat ang mga susunod na pahina. Isang lumang article mula sa isang business newspaper. Ang headline, Reyes Construction, bagsak matapos ang hostile takeover ng De Leon Corp. Napatigil sa paghinga si Gabo. Ang pangalang Arturo Reyes. Ang apelyidong De Leon. Ang lahat ay biglang umikot. Ano-ano to, ma? Tanong niya, ang boses ay halos hindi lumalabas. Iyan ang katotohanan, anak, sabi ni Doña Elvira, ang kanyang mukha ay nagbago. Hindi na ito galit, kundi puno ng isang uri ng takot na ngayon lang nakita ni Gabo. Ang ama ng babaeng iyan ang pamilya nila sila ang isa sa mga nasagasaan ng yumaong papa mo noong itinatayo niya ang lahat ng ito. Itinuro niya ang isang partikular na pangungusap sa lumang dyaryo. Arturo Reyes, ang may-ari, ay namatay dahil sa atake sa puso 1 linggo matapos malugi ang kanyang kumpanya. Hindi maaari, bulong ni Gabo, umaatras palayo sa mesa na para bang ito'y nag-aapoy. Hinawakan ni Doña Elvira ang kamay niya. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit at malamig. Gabriel, makinig ka. Hindi mo ba nakikita? Hindi ito nagkataon lang. Ginagamit ka lang niya. Para makaganti. Para sirain tayo, tulad ng kung paano raw natin sinira sila. Napailing si Gabo. Hindi. Hindi ganyang klase ng tao si Dalia. Sigurado ka ba, hamon ng kanyang ina? Kilala mo ba talaga siya? O baka naman ang kilala mo lang ay ang ipinapakita niya sa'yo? Binuksan ni Doña Elvira ang brown na envelope. Sa loob, may isang piraso pa ng papel na nakatago. Isang manipis, kulay abo na papel. Ipinakita niya ito sa kanya. Ano po ito? Tanong niya, halos hindi makahinga. Tingnan mo. Nakatitig siya roon. Isang piraso ng papel. Isang pangalan. At isang pirma. Hindi maaari, ulit ni Gabo, habang ang buong mundo niya ay gumuho sa kanyang harapan. Pinanood ni Doña Elvira ang kanyang anak. Pinanood niya kung paano gumuho ang mundo nito sa isang iglap, kung paano nawala ang kulay sa mukha nito at napalitan ng maputlang pagkagulat. At sa isang madilim na sulok ng kanyang puso, nakaramdam siya hindi ng saya, kundi ng isang mapait na katwiran. Kailangan ito, sabi niya sa sarili. Para sa ikabubuti mo, Gabriel. Para sa ating pamilya. Ang pangalang Arturo Reyes ay hindi bago sa kanya. Ito ay isang multo mula sa nakaraan na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang gabi, halos 20 taon na ang nakalipas. Nasa gitna sila ng isang marangyang selebrasyon sa kanilang mansyon. Ang kanyang asawa, si Ricardo, ay nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang isang kopita ng pinakamamahaling tsampag. Ang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. To De Leon Corporation, sigaw ni Ricardo, itinaas ang kanyang kopita.
At sa pagbagsak ng Reyes Construction. We did it. We own them now. Nagpalakpakan ang kanilang mga bisita, mga kasosyo sa negosyo na may mga ngiting kasing gahaman ng sa kanyang asawa. Ngunit si Elvira ay hindi nakisali. Nakaupo siya sa isang tabi, binabasa ang isang business newspaper. Hindi ang balita tungkol sa kanilang tagumpay ang hinahanap niya, kundi ang isang maliit na artikulo sa gilid. May-ari ng naluging kumpanya, inatake puso. Nandoon ang pangalan. Arturo Reyes. Ayon sa balita, ang biglaang pagbagsak ng kanyang kumpanya at ang pagkabaon sa utang ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Elvira noon. Alam niya ang ginawa ng kanyang asawa. Isang hostile takeover. Walang awa. Walang puso. Ito ang presyo ng imperyong kanilang itinatayo, isang imperyo na itinayo sa mga guho ng pangarap ng ibang tao. Naramdaman niya noon ang unang patak ng laso ng kanilang yaman. At ngayon, ang laso na iyon ay bumabalik para singilin sila. Bumalik siya sa kasalukuyan. Tiningnan niya ang litrato ni na Gabriel at Dalia na magkasama, masaya, walang kamalay-malay. Ang anak ni Arturo Reyes. Hindi maaari. Hindi ito pagkakataon. Ito ay ganti. Isang multo na bumalik para sirain ang lahat ng pinaghirapan nilang itayo, at ang pinakamamahal niyang anak ang ginagamit na paraan. Hindi ko hahayaang sirain mo rin ang anak ko, bulong niya sa litrato. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa papel, halos mapunit ito. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili at hinarap muli si Gabriel. Inayos niya ang kanyang mukha para magmukhang isang nag-aalalang ina, hindi isang nagpapanik na reyna. Gabriel, makinig ka sa akin, sabi niya, ang boses ay malumanay ngunit may bigat. Ang ama ng babaeng iyan ang pamilya niya ay may galit sa atin. At may karapatan silang magalit. Pero hindi mo ba nakikita? Hindi ito nagkataon lang. Mula sa pagiging driver mo hanggang sa pagsauli ng briefcase lahat yan ay plano. Napailing si Gabriel, ang mga mata ay puno ng pagkalito at sakit. Hindi siya ganyang tao. Nakilala ko na siya. Ang ipinakilala niya sa'yo, Gabriel, putol ni Elvira. Hindi mo siya tunay na kilala. Ginagamit ka lang niya para makaganti, Gabriel. Para sirain tayo. Nakita ni Elvira ang pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang anak. Ang pagmamahal nito para sa dalaga ay lumalaban pa. Kailangan niya ng isang pangwakas na dago. Isang bagay na hindi na nito matututulan. Isang bagay na dudurog sa anumang tiwalang natitira. Inabot niya ang huling piraso ng papel sa loob ng envelope. Ang peking ebidensya. Isang bank statement na ipinagawa niya sa isang eksperto. Mukha itong totoo. Kung hindi ka pa rin naniniwala, sabi niya, ang boses ay puno ng pait at awa, tingnan mo ito. Iniabot niya ang papel kay Gabriel. Isang kopya ng bank statement. Nakasulat doon ang pangalan ni Dalia Reyes. At may isang transaksyon doon, isang deposito na nagkakahalaga ng 20,000 piso. Hindi ganoon kalaki para maging kapanipaniwala. At ang nagdeposito. Ang pangalan ng korporasyon ng kanilang pinakamatinding kakompetensya sa industriya. Isang empleyado natin ang nakakuha niyan, pagsisinungaling ni Elvira. Binabayaran siya ng mga kalaban natin para kumuha ng impormasyon mula sa iyo. Para ilapit ka sa kanya. Para sirain ang pangalan natin. Iyan ang halaga mo sa kanya, Gabriel. 20,000 piso. Bawat salita ay isang punyal na maingat niyang ibinabaon sa puso ng kanyang anak. Nakita niya kung paano nanlaki ang mga mata ni Gabriel habang tinititigan ang papel. Ang pangalan ni Dalia. Ang pangalan ng kalaban nila. Ang halaga. Ang lahat ay konektado na sa isipan nito. Ang pag-ibig sa mga mata ni Gabriel ay dahan-dahang namatay at napalitan ng isang bagay na mas masakit, pagtataksil. Nanatili itong nakatitig sa papel, ang panga ay nanigas. Ang katahimikan sa opisina ay nakabibingi. Kakausapin ko siya, sabi ni Gabriel sa wakas, ang boses ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Itiniklop niya ang papel at isinilid sa kanyang bulsa, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas ng opisina, hindi na muling lumingon. Naiwan si Doña Elvira na mag-isa. Napaupo siya sa kanyang silya, ang lakas ay biglang nawala. Nakatingin sa kawalan, naramdaman niya ang malamig na tagumpay.
Nailigtas niya ang kanyang anak. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang ang laso na ipinakain niya kay Gabriel ay mananatili roon ng matagal. At hindi niya alam kung ito ba ay magliligtas sa kanila o tuluyang dudurog sa lahat. Masaya ang gising ni Dalia. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may kaunting gaan sa kanyang pakiramdam. Gabi-gabi na silang nag-uusap ni Gabo sa telepono, mga kwentuhang inaabot ng hating gabi na puno ng tawanan at mga pangarap. Ang bigat ng kanyang mga problema ay tila nababawasan sa tuwing naririnig niya ang boses nito. Pakiramdam niya ay mayroon siyang kakampi. Nakatanggap siya ng text mula kay Gabo kaninang umaga. Magkita tayo. May mahalaga lang akong sasabihin. Agad na may kumislap na kilig sa kanyang dibdib. Ano kayang mahalagang sasabihin nito? Yayayain na ba siya nitong maging opisyal na sila? Napangiti siya sa ideya. Nag-ayos siya ng kaunti kaysa sa dati, pinili ang kanyang pinakamaayos na blusa at naglagay ng manipis na lip balm. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop, isang lugar na neutral, malayo sa La Esperanza at malayo rin sa kanilang apartment. Pagdating niya, nandoon na si Gabo, nakaupo sa isang sulok. Ngunit nang makita niya ito, ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Wala ang pamilyar na init sa mga mata ni Gabo. Ang ngiti nito ay pilit. May isang malamig na pader sa pagitan nila na hindi niya maintindihan kung saan nanggaling. Gabo? Ayos ka lang, tanong niya habang umuupo sa tapat nito. Hindi agad sumagot si Gabo. Nakatitig lang ito sa kanya, isang titig na mapanuri, tila may hinahanap. Dalia, sabi nito sa wakas, ang boses ay seryoso. May gusto akong itanong sa'yo. At gusto ko maging tapat ka sa akin. Kinabahan si Dalia. Naman. Ano iyon? Huminga ng malalim si Gabo. Ang pamilya mo, ang tatay mo, may kinalaman ba ang pamilya niyo sa pamilya ko noon? Natigilan si Dalia. Isang tanong na hindi niya inaasahan. Paano niya sasagutin iyon? Ang alaala ng kanyang ama, ang biglaang pagbagsak ng kanilang buhay, ang sakit, lahat ay bumalik. Hindi ko maintindihan, mahina niyang sagot. Anong ibig mong sabihin? Ang tatay mo, si Arturo Reyes. Ang kumpanya niya, ang Reyes Construction, pagpapatuloy ni Gabo, ang bawat salita ay parang isang paghatol. Alam mo ba na ang pamilya ko, ang De Leon Corporation, ang dahilan ng pagbagsak nito? Nanlaki ang mga mata ni Dalia. Ang pangalang De Leon Corporation. Ngayon niya lang narinig iyon. Ang alam lang niya ay nalugi ang negosyo ni Papa. Nainatak ito sa puso dahil sa stress. Nabigla na lang silang nawalan ng lahat. Hindi niya alam ang detalye. Hindi niya kailanman inalam dahil masyadong masakit. Hindi ko alam, nautal niyang sagot. Wala akong alam dyan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Gabo. Talaga? Hindi mo alam? O nagkukunwari ka lang na hindi mo alam? Doon na nagsimulang uminit ang ulo ni Dalia. Ang kaba ay napalitan ng sakit at ngayon ng galit. Ano bang pinalalabas mo? Tanong niya, ang boses ay nagsimula ng tumaas. Na may masama akong intensyon sa'yo. Na niloloko kita. Hindi ko alam, Dalia. Ikaw ang magsabi sa akin, sigaw ni Gabo, ang kontrol nito ay biglang nawala. Nagkataon lang ba ang lahat? Ang pagiging driver ko? Ang pagsauli mo ng briefcase? O lahat ng ito ay plano para makalapit sa akin? Para makaganti? Pakiramdam ni Dalia ay sinampal siya. Ang mga salita ay tumago sa kanya na parang mga bubog. Ang lahat ng masasayang alaala nila, ang mga tawanan, ang mga pangarap, lahat ay biglang naging isang malaking kasinungalingan sa paningin niya. Para sa kanya, isa lang siyang suspect na iniinteroga. Ang tiwalang sinimulan niyang ibigay ay biglang dinurog. Hindi ako makapaniwala sa iyo, sabi ni Dalia, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang kanyang pagmamalaki, ang kanyang depensa, ay muling bumalik. Ganyan ba talaga kababa ang tingin mo sa akin? Dahil mahirap lang ako, iniisip mo na kaya kong gawin ang ganyang bagay? Na kaya kitang gamitin para sa pera? Hindi nakasagot si Gabo. Nakita ni Dalia ang pagkalito at sakit din sa mga mata nito, ngunit natabunan na iyon ng sarili niyang sakit at galit. Para sa kanya, ang katahimikan ni Gabo ay isang pag-amin. Isang kumpirmasyon na iyon nga ang iniisip nito. Akala ko iba ka, sabi niya, ang boses ay basag na. Akala ko nakita mo kung sino talaga ako.
Pero nagkamali ako. Katulad ka lang din pala nila. Katulad ka lang ng nanay mo. Iyon ang huling salita. Ang salitang alam niyang pinakamasakit para kay Gabo. Tumayo siya, hindi na pinunasan ang mga luhang tuloy-tuloy nang bumabagsak sa kanyang pisngi. Tapos na tayo mag-usap, sabi niya at mabilis na tumalikod. Iniwan niya si Gabo doon, nakaupo, nakayuko at nalilito. Naglakad si Dalia palayo, bawat hakbang ay parang 1 milya ang layo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya ay kailangan niyang lumayo. Lumayo sa sakit. Lumayo sa lalaking sumira sa kanyang tiwala. Nang makasakay siya sa kanyang kotse, doon niya ibinuhos ang lahat. Ang kanyang mga hikbi ay umalinggaw sa loob ng sasakyan, puno ng galit at bigong pag-ibig. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, tumunog ang kanyang cellphone. Isang email. Mula sa kumpanya ng ride-sharing app. Binuksan niya ito, ang mga mata ay malabo pa dahil sa luha. Dear Dinas Reyes, we are writing to inform you that your partner account has been temporarily suspended due to serious customer complaint regarding safety and professional conduct. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Nanlamig ang buo niyang katawan. Isang seryosong reklamo. Alam niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya kung sino ang may gawa noon. Hindi si Gabo, kundi ang ina nito. Ang babaeng nagbabala sa kanya na ilumugar sa tama. Ngayon, nawalan na siya ng lahat. Ang tiwala niya. Ang pag-ibig na inaakala niyang totoo. At ngayon, pati ang kanyang trabaho. Ang tanging bumubuhay sa kanila ng kanyang ina. Ang imahe ni Dalia na papalayo, ang mga balikat nito ay nanginginig sa pag-iyak, ay paulit-ulit na naglalaro sa isipan ni Gabriel. Ang mga huling salita nito, katulad ka lang din pala nila. Katulad ka lang ng nanay mo. Ay tumatak sa kanyang utak na parang isang markang hindi na mabubura. Bumalik siya sa La Esperanza na parang isang kaluluwang ligaw. Ang bawat sulok ng marangyang restaurant ay tila sumisigaw ng pangalan ni Dalia. Naaalala niya ang una nilang pagkikita, ang ngiti nito habang kumakain ng carbonara, ang sinseridad sa mga mata nito nang amining pangarap niyang maging chef. Totoo ba ang lahat ng iyon? O bahagi lang ng isang masalimuot na pagganap? Ang isip niya ay isang magulong digmaan sa pagitan ng pagmamahal na nararamdaman niya at ng laso ng pagdududa na itinanim ng kanyang ina. Pumanhik siya sa opisina ni Doña Elvira, ang puso ay puno ng galit at pagkalito. Naabutan niya itong kalmadong nakaupo sa likod ng kanyang mesa, nagbabasa ng mga papeles na para bang walang nangyari. Ma, ano nang ginawa ninyo? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Pinatanggal niyo siya sa trabaho. Hindi nag-angat ng tingin ang kanyang ina. Inililigtas kita, Gabriel, kalmadong sagot nito. Mula sa isang babaeng manloloko. Dapat ka pang magpasalamat sa akin. Magpasalamat, hindi makapaniwalang sigaw ni Gabriel. Sinira ninyo ang buhay niya. Iyon lang ang ikinabubuhay nila ng nanay niya. Wala na siyang trabaho dahil sa inyo. Sa wakas, ibinaba ni Doña Elvira ang kanyang mga papeles at tiningnan siya ng diretsyo. Ang mga mata nito ay malamig at walang bahid ng pagsisisi. At ano ang gusto mong gawin ko? Hayaan siyang sirain ang buhay mo? Ang pangalan ng pamilya natin? Isipin mo, Gabriel. Ginawa ko lang ang nararapat para protektahan ka. Bumagsak ang mga balikat ni Gabriel sa pagkatalo. Paano niya lalabanan ang isang pader na kasing tibay ng kanyang ina? Isang ina na naniniwalang lahat ng kanyang ginagawa, gaano man kasama, ay para sa kanyang ikabubuti. Hindi siya ganoong tao, mahina niyang sabi, halos pabulong na lang. Talaga, hamon ni Doña Elvira. Nakausap mo na siya, di ba? Umamin ba siya? O nagkunwari pa ring walang alam? Kung talagang inosente siya, hindi ba't dapat ay lumalaban siya ngayon? Dapat ay tinatawagan kanya, nagpapaliwanag. Pero nasaan siya? Tahimik. Dahil alam niyang nahuli na siya. Ang mga salita ng kanyang ina ay mailohika. Isang baluktot at masakit na lohika. Kinuha ni Gabriel ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang kanyang inbox. Walang text mula kay Dalia. Tiningnan niya ang kanyang call log, walang missed call. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na para sa naguguluhan niyang isip ay isang kumpirmasyon. Bakit hindi siya nagpapaliwanag?
Bakit hindi niya ipinaglalaban ang sarili niya kung wala siyang kasalanan? Ang hindi alam ni Gabriel ay sa kabilang dulo ng katahimikan na iyon, si Dahlia ay durog na durog, ang pagmamalaki nito ay nasaktan ng todo. At wala na itong nakikitang dahilan para ipagtanggol ang sarili sa isang taong hindi naman naniwala sa kanya sa simula pa lang. Ngunit para kay Gabriel, ang katahimikan ay pag-amin. Anak, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay lumambot na, tila isang manggagamot na nag-aalok ng lunas matapos magbigay ng lason. May dalawa ka lang pagpipilian. Ang babaeng iyon na ang tanging dala sa buhay mo ay gulo at kasinungalingan o ang pamilya mo. Ang kinabukasan mo. Ang legacy na iniwan ng papa mo. Ang bigat ng mundo ay bumagsak sa mga balikat ni Gabriel. Ang mukha ng kanyang ama. Ang pangalan ng De Leon. Ang lahat ng inaasahan sa kanya. At sa kabilang banda, ang mukha ni Dahlia, na ngayon ay nababalot na ng anino ng pagdududa. Tiningnan niya ang kanyang ina, ang babaeng humubog sa buong pagkatao niya. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang kahinaan at pagkalito, pinili niya ang pamilyar na daan. Ang mas madaling daan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype ang mga salitang wawasak sa huling hibla ng kanilang koneksyon. Bawat letra ay parang isang pako na ibinabaon niya sa sarili niyang puso. Siguro tama si Mama. Hindi talaga tayo para sa isa't isa. Patawad. Pinindot niya ang send. Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob niya ang namatay. Sa maliit na apartment sa Quezon City, nabitawan ni Dahlia ang baso ng tubig na hawak niya. Ang tunog ng nabasag na salamin sa sahig ay kasabay ng pagbasag ng kanyang puso. Kakagaling lang niya sa pag-aalaga sa kanyang ina, na biglang inatake ng matinding ubo. Ang takot na mawala ang kanyang ina, ang sakit ng pagkawala ng trabaho, at ngayon, ang mensaheng ito. Lahat ay sabay sayaw na dumating. Binasa niya ulit ang text. Siguro tama si Mama. Hindi talaga tayo para sa isa't isa. Patawad. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang tawang walang saya, puno ng sakit at pait. Patawad. Isang salita na napakadaling bitawan, pero napakabigat dalhin para sa taong nasaktan. Napaupo siya sa sahig, sa gitna ng mga bubog. Hindi na niya pinansin ang mga ito. Ang sakit ng posibleng sugat sa kanyang balat ay wala lang kumpara sa sugat ng umanga sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang kanyang natutulog na ina, ang pira-pirasong baso sa sahig, at ang malamig na mensahe sa kanyang cellphone. Ang pag-ibig. Ang trabaho. Ang pag-asa. Sa isang iglap na wala ang lahat. Ilang linggo na ang lumipas, ngunit para kay Gabriel, ang oras ay hindi na umuusad. Ang bawat araw ay isang mekanikal na pag-ulit ng mga kilos na walang kahulugan. Gigising siya, maliligo, magbibihis ng mamahaling damit na parang isang costume. Pupunta siya sa La Esperanza, pero hindi na niya nalalasahan ang pagkain at hindi na niya nararamdaman ang dating pagmamahal sa lugar. Ang restaurant na dati niyang pangarap ay naging isang magarang kulungan. Siya ay isang bangkay na naglalakad, isang katawang walang kaluluwa. Napapansin ito ng mga empleyado niya. Ang dating sigla ng kanilang manager ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Ang mga mesa ay hindi na kasing puno ng dati. Ang enerhiya ng La Esperanza ay unti-unting namamatay, kasabay ng pagkamatay ng puso ng namamahala nito. Isang gabi, habang nakatayo lang siya at nakatingin sa kawalan, nilapitan siya ng kanyang pinakamatalik na kaibigan at head chef, si Miguel. Gabo, tawag nito, ang boses ay seryoso. Hindi lumingon si Gabriel. Miguel. May kailangan ka? Wala akong kailangan, sagot ni Miguel, tumayo ito sa tabi niya. Pero ikaw, may kailangan ka. Kailangan mong gumising. Tiningnan niya ang halos walang taong restaurant. Tingnan mo ang paligid mo. Anong nangyayari sa'yo? Anong nangyayari sa lugar na to? Pagod lang ako, sagot ni Gabriel, isang gasgas na kasinungalingan. Umiling si Miguel. Hindi ka pagod. Suko ka. Pare, kilala kita mula pa noong mga bata tayo. Alam ko kung kailan ka masaya at alam ko kung kailan ka nagsisinungaling. At alam kong nagsisisi ka. Huminga ito ng malalim. Nagpakaduwag ka, pare. Alam mo yan. Ang salitang duwag ay tumama kay Gabriel na parang isang malakas na sampal. Hinarap niya si Miguel,
ang mga mata ay nag-aapoy sa galit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Wala kang alam sa nangyari. Wala kang alam. Ang alam ko lang, minahal mo yung babae, giit ni Miguel, hindi na tinag. At sa unang pagkakataon na sinubok yung pagmamahal na iyon, tinalikuran mo siya. Huwag mo akong sisihin, Gabo. Sarili mo ang sisihin mo. Tumalikod si Miguel at bumalik sa kusina, iniwan si Gabriel na nanginginig sa galit at sa katotohanang ayaw niyang harapin. Para takasan ang lahat, umakyat si Gabriel sa isang lugar na matagal na niyang hindi pinupuntahan, ang luma at maalikabok na opisina ng kanyang yumaong ama na nasa pinakatuktok na palapag ng restaurant. Walang sinuman ang pumapasok dito. Isa itong time capsule ng nakaraan. Nagsimula siyang maglinis, isang desperadong paraan para ilipat ang atensyon. Pinunasan niya ang alikabok sa mga libro, inayos ang mga lumang tropeo, hanggang sa napansin niya ang isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy sa ilalim ng mabigat na mesa ng kanyang ama. Bahagya itong nakaangat. Dahil sa kuryosidad, lumuhod siya at sinubukang iangat ito. Madali itong natanggal. Sa ilalim, may isang nakatagong espasyo. At sa loob niyon, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Nanginginig ang mga kamay niya habang inaangat ang kahon. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip nito. Ang amoy ng lumang papel at alaala ang sumalubong sa kanya. Sa ibabaw ay may mga ginupit na artikulo mula sa mga lumang dyaryo. Ang mga headline ay pamilyar, ang pagbagsak ng Reyes Construction, ang hostile takeover ng Dilion Corp. Sa ilalim nito, may isang listahan ng mga empleyadong naapektuhan. At sa listahang iyon, nakita niya ang pangalan, Arturo Reyes. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagay pa. Isang maliit, itim na notebook na nababalutan ng leather. Ang diary ng kanyang ama. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay magulo, puno ng emosyon. Binasa niya ang ilang mga entry. October 12, we won. Ricardo is celebrating downstairs. But can't bring myself to join them. All I can think of is the face of F. Reyes during our last meeting. The desperation in his eyes. November 3, Arturo Reyes is dead. I'll heart attack. In my God, what have I done? I built an empire on the ruins of other people's lives. God forgive me. Bawat salita ay isang patak ng asido na tumutunaw sa imahe ng isang perpekto at makapangyarihang ama na binuo ng kanyang ina sa isipan niya. Ang kanyang ama ay hindi isang walang awang negosyante. Isa siyang taong pinahirapan ng kanyang konsensya. At sa pinakailalim ng kahon, nakita niya ang huling piraso. Isang makapal na sobrang kulay krema. Nanginginig niyang kinuha ito. Nakasulat sa harap, sa formal na sulat kamay ng kanyang ama, para sa pamilya Reyes. Hindi ito na ipadala. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay may isang sulat at isang bank draft. Ang sulat ay puno ng pagsisisi at paghingi ng tawad. Ang bank draft ay nagkakahalaga ng malaking halaga, isang pagtatangka ng kanyang ama na magbayad pinsala, na ibalik kahit isang maliit na bahagi ng kanilang kinuha. Isang pagtatangkang hindi nagkaroon ng lakas ng loob ang kanyang ama na isakatuparan. Sa sandaling iyon, lahat ay nagliwanag. Ang peking bank statement na ipinakita ng kanyang ina. Ang kasinungalingan na si Dalia ay binayaran para manloko. Ang katotohanan ay kabaligtaran pala. Ang sarili niyang ama ang gustong magbigay ng pera sa pamilya ni Dalia dahil sa matinding pagsisisi. Ang kanyang ina. Nilinlang siya nito. Minanipula siya nito. Ginamit nito ang alaala ng kanyang ama para sirain ang tanging babaeng minahal niya ng totoo. Isang malakas na sigaw ng pagsisisi ang kumawala kay Gabriel. Ang lahat ng sakit, galit at pagkalito ay nagsama-sama at naging isang malinaw na realisasyon. Nagkamali siya. Isang napakalaki at hindi mapapatawarang pagkakamali. Hawak-hawak ang sulat ng kanyang ama, ang patunay ng lahat ng kasinungalingan, tumakbo si Gabriel. Tumakbo siya palabas ng opisina, nilagpasan ang naguguluhang si Miguel sa kusina, at dire-diretsong lumabas ng La Esperanza. Hindi niya pinansin ang mga tawag ng mga gwardiya. Isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang mahanap si Dalia. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang subukang ayusin ang durog-durog na mundong siya mismo ang sumira.
Ang amoy ng pinipritong bawang at sibuyas ang bumubuhay sa bawat araw ni Dahlia. Pagkatapos niyang mawala ng trabaho bilang driver, ilang linggo siyang naghanap ng kahit anong mapagkakakitaan. Sa tulong ng kapitbahay nilang si Aling Susan, nakakuha siya ng trabaho bilang isang katulong sa kusina sa isang maliit na karinderya, hindi kalayuan sa kanilang apartment. Ang sahod ay maliit, ang trabaho ay nakakapagod, ngunit sapat na para makabili ng gamot at pagkain. Iyon lang ang mahalaga. Ibinaon niya ang sarili sa trabaho. Ang paghihiwa ng mga gulay, ang paghugas ng mga kaldero, ang init mula sa kalan, ang mga ito ang naging kanlungan niya. Tinulungan siya nitong huwag isipin ang sakit. Tinulungan siyang huwag alalahanin ang isang mukha na pilit niyang binubura sa kanyang isipan. Isang hapon, habang abala siya sa paghahanda ng mga sangkap para sa sinigang, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanyang kinatatayuan. Nag-angat siya ng tingin, handa nang itanong kung ano ang order, ngunit natigilan siya. Ang kutsilyong hawak niya ay muntik nang mahulog mula sa kanyang kamay. Si Gabriel. Nakatayo ito sa harap ng counter, ang kanyang mamahaling damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa, isang pinaghalong desperasyon, pagsisisi, at pagod. Dahlia, sabi nito, ang boses ay basag. Otomatikong tumigas ang puso ni Dahlia. Ang lahat ng sakit na sinubukan niyang ibaon ay muling sumiklab. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang boses ay malamig. Naligaw ka yata. Wala kaming stick dito. Dahlia, please makinig ka sa akin, pakiusap ni Gabo. Nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Umiling si Dahlia at ipinagpatuloy ang paghihiwa ng sibuyas. Wala na tayong dapat pag-usapan. Umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinakikinggan. Lumapit si Gabo, ipinatong sa counter ang isang luma at makapal na sobre. Please. Basahin mo to. Tiningnan ni Dahlia ang sobre, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Gabo. Ayoko. Sa sandaling iyon, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng karinderya. Bumukas ang pinto sa likuran at bumaba ang isang babaeng hindi malilimutan ni Dahlia kahit kailan. Si Doña Elvira. Naglakad ito papasok, ang kanyang mamahaling sapatos ay tumutunog sa sementadong sahig, ang mukha ay puno ng galit at pag-aalala. Ang eleganteng karinderya ay tila biglang naging isang entablado para sa isang dula. Gabriel. Anong ginagawa mo dito? Umuwi ka na, utos nito, hindi man lang tinitingnan si Dahlia. Hindi matapos na akong sumunod sa inyo, matigas na sagot ni Gabo. Hinarap niya si Dahlia, ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Dahlia, pakiusap. Ang sulat na iyan galing yan sa papa ko. Para sa pamilya mo. Napatigil sa paghihiwa si Dahlia. Sa papa ko? Hinablot ni Doña Elvira ang braso ni Gabriel. Tumigil ka na, Gabriel. Huwag mo nang guluhin ang babaeng yan. Pagkatapos ay bumaling ito kay Dahlia, ang mga mata ay nag-aapoy. Magkano? Magkano ang kailangan mo para layuan mo na ang anak ko? Sabihin mo lang, ibibigay ko. Iyon na ang huling patak. Ang lahat ng galit at sama ng loob ni Dahlia ay sumabog. Ibinagsak niya ang kutsilyo sa sangkalan, ang tunog nito ay umalinggaw sa buong lugar. Hindi lahat ng bagay na bibili ng pera nyo, ginang, sigaw ni Dahlia, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. At hindi lahat ng tao ay katulad ninyo na kayang manloko at manakit ng iba para lang sa sarili ninyong kapakanan. At ano ang alam mo sa panloloko, ganti ni Doña Elvira. Sapat para malaman na kayo ang nagpatanggal sa akin sa trabaho. Sapat para malaman na nilaso ninyo ang isip ng sarili ninyong anak laban sa akin. Sa gitna ng sigawan, sumingit si Gabriel. Tama din eh. Ang sigaw niya ay sapat na para patahimikin ang dalawang babae. Humarap siya sa kanyang ina, ang mga mata ay puno ng sakit at determinasyon na ngayon lang nakita ni Dahlia. Hindi na ako magiging duwag matapos na, sabi niya, ang boses ay matatag. Nalaman ko na ang lahat. Binuksan niya ang sobre, kinuha ang sulat at ang lumang diary ng kanyang ama. Si Papa, nagsisi siya sa ginawa niya sa pamilya nila Dahlia. Gusto niyang humingi ng tawad, gusto niyang bumawi, pero hindi niya nagawa dahil sa takot. Katulad ko. Pero ako, hindi na ako magpapatuloy sa pagkakamaling yon. Humarap siya sa kanyang ina.
At kayo, ma, nagsinungaling kayo. Ginamit ninyo ang takot ko, ginamit ninyo ang alaala ni Papa, para sirain kami. Alam kong ginawa niyo yon dahil sa pagmamahal, pero isang baluktot na pagmamahal yon. Isang makasariling pagmamahal. Nawala ang lahat ng tapang sa mukha ni Doña Elvira. Napalitan ito ng pagkagulat at pagkatapos ng sakit. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang makapangyarihang reyna ay naging isang ordinaryong ina na nasasaktan. Ginawa ko lang yon para protektahan ka di. Mahina niyang sabi, ang mga luha ay nagsimulang tumulo. Ang buong atensyon ngayon ay nakay Dalia. Nakatayo siya sa likod ng counter, nakatingin sa kanilang tatlo. Si Gabriel, na buong tapang na inamin ang katotohanan, hawak ang mga patunay ng isang nakaraang puno ng sakit. Si Doña Elvira, na umiiyak, ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. At siya, ang biktima ng lahat ng kasinungalingan at pagmamanipula. Ang lahat ng baraha ay nakalatag na sa mesa. Ang lahat ng katotohanan ay naisiwalat na. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng isang mabigat na pagod. Inabot niya ang sulat na hawak ni Gabriel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakatingin siya sa sulat kamay ng isang amang hindi niya nakilala at sa anak nitong buong tapang na nagdala nito sa kanya. Ang kapatawaran ay isang mabigat na salita. Ang paglimot ay imposible. Pero ang pagpapatuloy? Siguro, possible iyon. Nasa kanyang mga kamay ang desisyon. Haharapin niya ba ang nakaraan ng may galit o tatanggapin niya ito para makapagsimula ng bago? Makalipas ang ilang buwan, isang bagong amoy ang humahalo sa eleganteng pabango ng La Esperanza. Ito ay ang amoy ng bagong sangag na bawang, ng kumukulong sabaw ng sinigang, at ng inihaw na liempo, mga amoy ng isang tunay na lutong bahay. Sa isang sulok ng dating napakapormal na restaurant, may isang bagong bahagi na laging puno ng tao. Ang mga mesa ay gawa sa simpleng kahoy, ang mga upuan ay mas komportable, at sa pader ay may isang maliit na karatula na nakasulat sa magandang kaligrapiya, ang sulok ni Dalia. Sa loob ng malaki at makintab na kusina, magkatabing nagtatrabaho sina Dalia at Gabriel. Wala na ang gusot na uniforme ng driver o ang makintab na sapatos ng manager. Pareho silang nakasuot ng puting apron, ang kanilang mga mukha ay bahagyang pinagpapawisan, ngunit puno ng ngiti. Gabo, pakipasa nga ng patis, sabi ni Dalia, habang tinikman ang adobo na niluluto niya. Opo, Chef Dalia, pabirong sagot ni Gabo, at iniabot ang bote. Pinanood niya si Dalia habang buong husay nitong tinitimpla ang ulam. Ang pangarap nitong naudlot ay nabuhay muli, hindi sa sarili nitong restaurant, kundi sa mismong lugar na naging sanhi ng kanilang mga problema. Ito ang paraan ni Gabo para bumawi, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad. Hindi naging madali ang daan papunta rito. Pagkatapos ng komprontasyon sa karinderya, matagal bago napatawad ni Dalia si Gabo. Hindi niya tinanggap ang pera mula sa bank draft ng ama nito. Sa halip, ang tanging hiniling niya ay ang katotohanan. Umupo sila, kasama si Aling Nida, at ikinuwento ni Gabo ang lahat, hawak ang diary ng kanyang ama. Nag-iyakan sila, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit ng nakaraan na sa wakas ay nabigyan na ng linaw. Ang pagpapatawad ay hindi isang iglap, ito ay isang proseso. At sinimulan nila ang prosesong iyon ng magkasama. Nag-usap sina Gabo at ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon, hindi siya sumigaw. Kalmado niyang ipinaliwanag ang kanyang desisyon na magtatag ng malinaw na hangganan. Mananatili siyang anak nito, ngunit hindi na siya magiging sunod-sunuran. Si Doña Elvira, sa kanyang pagkatalo, ay nagsimulang makita ang lalaki sa likod ng kanyang anak. Dahan-dahan, nagsimula siyang magbago. Isang hapon, pumasok si Doña Elvira sa La Esperanza. Hindi siya umupo sa karaniwan niyang pwesto. Sa halip, dumiretso siya sa ang sulok ni Dalia at umorder ng isang platong sinigang. Tahimik siyang kumain. Walang sinabi. Nang matapos, lumapit siya sa counter kung saan nag-aayos si Dalia. Nagkatinginan sila. Isang mahabang sandali ng katahimikan. Masarap, sabi ni Doña Elvira sa wakas. Iyon lang. Ngunit para kay Dalia, ang isang salitang iyon ay naglalaman ng 1,000 paghingi ng tawad. Tumango lang si Dalia bilang sagot, isang tango ng pagtanggap. Ito ang kanilang unang hakbang patungo sa kapayapaan. Sa isang espesyal na mesa sa gitna ng ang sulok ni Dalia, nakaupo si Aling Nida.
Mas malakas na siya ngayon, ang kanyang pag-ubo ay halos wala na. Ang kita mula sa sulok ni Dahlia ay sapat para sa kanyang mga gamot at therapy. Nakangiti siyang pinapanood ang kanyang anak, ang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Nang matapos ang rush hour, lumabas sina Dahlia at Gabo mula sa kusina. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Pinanood nila ang mga taong masayang kumakain ng mga lutong Pilipino, mga resepe na minana pa ni Dahlia mula sa kanyang ama. Ang legasya ng pamilya Reyes ay nabuhay muli, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagluluto. Tingnan mo sila, bulong ni Gabo. Ang saya nila. Ngumiti si Dahlia at sumandal sa balikat ni Gabo. Salamat, Gabo. Sa lahat. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Dali, sagot ni Gabo, hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Tumingin siya sa malaking pangalan ng restaurant sa itaas ng pinto. Alam mo, hindi lang pangalan ng restaurant ang La Esperanza. Tumingin siya kay Dahlia, ang mga mata ay puno ng pagmamahal na sinubok ng panahon, ng mga kasinungalingan at ng nakaraan. Buhay na natin ito. Tumingin sila sa isa't isa, at sa ngiting ibinigay nila, alam nilang ang kanilang pag-ibig, na itinayo sa pundasyon ng nasirang tiwala, ay muling nabuo, mas matatag, mas totoo, at puno ng pag-asa. Ang nakaraan ay hindi nabura, ngunit ito ay napatawad. At sa harap nila, isang bagong simula ang naghihintay. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni Dahlia at Gabo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Salamat sa bawat minutong inilaan ninyo upang pakinggan at subaybayan ang kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong umiyak sa kanilang mga kabiguan, kinilig sa kanilang mga ninakaw na sandali at umasa sa kanilang muling pagbangon. Ang pagbuo sa kwentong ito ay hindi lamang trabaho, kundi isang emosyonal na paglalakbay na masayang-masaya akong ibahagi sa inyo. Sapagkat ang kwento ni Dahlia at Gabo ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang tiwala, kahit gaano pa kadurog, ay maaaring buuin muli sa pamamagitan ng katapatan. Na ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi isang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng nakaraan. At higit sa lahat, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging mailiwanag ng pag-asa na naghihintay para sa mga pusong handang magmahal muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Anong bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot mula sa kanilang mga pinagdaanan? Mangyaring ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga komento at mensahe ang nagsisilbing inspirasyon at lakas sa akin. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa ating susunod na kwento.